Ito yung ating mga kasama, ito si supervisor ng Sobel Farm, yung mga kanyang mga technician, cowboy, mga cowboy. Ito po, mga cowboy niya. Tapos dito tayo ngayon sa kambingan daw ito, pero kasamaang palad wala po silang kambing. Kambingan ang pinuntahan namin, pero yung specialty nila, panganang tuna. Ayan po tayo. Ayan po yung ating wala silang crispy pata na paborito ni Kabihang Roger. Sa after 5 tayo sa Kalatagan, bayan ng Kalatagan. Ganon pala yun, sir, pag kumuha ka ng permit, mga yung hinanap. Hindi pala kailangan na, halimbawa, kumuha kami sa inyo, tapos magpa-add-on ako sa iyo, ako babayaran ng kita, ganon, mapakadaling sabi. Opo. Parang, hindi, kasi nga hahanapan po kasi kayo ng test result. Sa amin po kasi, pag nagpadala kami ng baka, pag may bumili, ang gagawin po namin, magpo-provide kami ng health certificate galing sa aming farm veterinarian. Tapos, pagkatapos po nun, kukuha po kami ng animal inspection certificate mula sa munisipyo. Pagkatapos po nun, tsaka po kami kukuha ng veterinary health certificate mula sa provincial veterinarian. Ang hinahanap po nilang mga requirement ay yung transport carrier, handler's license, test results, animal inspection certificate, tsaka veterinary health certificate na galing sa amin. Wala po doon, pag nakuha na po namin yung galing sa provincial veterinarian, tsaka pa lang po tayo makakapag-process ng shipping permit dito sa online naman po yun, yung pag-process ng shipping permit yun. So yun po, kung ano lang po yung baka na may record sa amin, kung ano lang po yung baka na na-test, ayun lang po yung pwede namin ilagay doon. Hindi pala ako pwedeng makiusap ng ganon. Hindi po. Sinahanapin sa probinsya. Ganon po kahirap mga kabiyahe natin dyan. Kaya nga tayo nagsadya talaga dito dahil yung iba sabi na bibili lang tayo rito, tapos marami palang mga requirements. Kaya nga sabi ko mahirap. Kaya nga kung hindi legit na farm kung mapuntahan natin, sigurado dudugo tayo, dudugo kung ilaw natin sa kakahanap ng mga kung sino-sino dyan mga tao. Ayun. Kaya po sa amin dito, ang isa na po sa services namin yun na pag sa amin kayo bumili, gagawa namin kayo ng shipping permit. Ngayon ako magawa sa pero ang career sa akin, handlers career sa ako, may handlers, may transport career ako, saka may handlers career kasi ako. Ayun lang naman po, isa po kasi sa requirement, so hihingi kami ng kopya sa inyo pag may bumili. Kasi sa akin lang kasi ang concern dyan, kung paano natin matawid ng maswabe ba? Swabe ba ang pagtawid? Kung bawat kasi mayroon tayong mga checkpoint area eh. Mayroon checking area, mayroon sa pagdating ng Kalapan i-check, pagdating ng Ruas check, pagdating ng Aklan i-check ulit. Bacolod i-check, marami kasi tayong dadaan ng borders. Bawat probinsya, bawat borders kailangan malinis yung papel natin para. Pero pag kumpleto naman ay inyo kanina walang problema. Walang problema. Hindi muro-muro yung papel natin. Tapos ang ating mga dyan, sa ating mga iba nagsishipping, huwag natin edit shipping natin permit. May nahuli po tayong mga kaibigan natin. Mayroon pa akong feedback sa ibang lugar, nahuli, edit ang shipping permit. Huwag po, kukuha po. Every shipping, bago talagang ating shipping permit, bago dapat. Trip po ating shipping permit. Per trip ang shipping permit, hindi po ang shipping permit po, isang piso na magamit, hindi po gamitin ng lima, dalawa, hindi. Illegal po yan. Mahuli tayo dyan. Ano kayo kumpleto kayo Pero number one na choice talaga kung mag-alaga, genetics, no? Genetics po talaga. Tapos, pangalawa yung pagkain. Kahit gaano mang gaganda yung genetics ng baka natin, kung wala kang pagkain, wala rin kwenta. Kaya gagamit talaga ng page. It's talaga. Tapos management practices po, yung pangatlo. Kasi
ang magdidikta sa performance ng baka ay kung paano mo siya manage. So, siyempre, ano bang gusto mo? Siyempre, dapat tamang timing ng vaccination, tamang timing ng deworming. Ayun. Pero kung sa nasabi mo sa vaccination, ano yung tamang timing sabi mo? Sa ano naman po kasi, sa mga vaccination naman po kasi, depende po yan sa kung anong vaccine na gagamitin nyo. Pero meron po kasi ang mga recommended na time. Kunyari, basta po sa mga ganyan, kung hindi kayo sure kung kailan kayo magba-vaccinate, kasi iba-iba naman po ang timing niyan per farm. Kunyari sa ibang farm ganito, gusto nila by gantong age, turukan na nila ng gantong bakuna. Kung hindi po kayo sure, ang maganda pong gawin dyan, magtanong po kayo sa veterinaryo. Kasi sa ano po niyan, at the end of the day, mga veterinaryo ang nakakaalam kung kailan talaga dapat magbigay ng bakuna. Talagang dapat mangunsiho talaga sa eksperto sa veterinaryo. Anin mo yung kinetics mo, napakaganda, pure, 100%. Tapos yung pagkain mo, 20% lang, walang mangyari sa'yo. Kasi nakadepende talaga. Kaya may nagsabi nga sa akin, kahit ano ang baka mo, kahit mistiso pa yan, kung napakain mo ng maayos, lalaki yan. Pero mas advantage rin kung ang genetics ng baka mo, maganda yung Brahman. Kasi ang Brahman, madaling lumaki. Tapos, halimbawa, kung ipidis mo siya ng, halimbawa, kung mag-fish ka, yung pinapakain mong fish, ilalaki niya. Kasi tataas niya, tapos itataba. Pero sa na-observe ko, pag native, hindi natataas. Lumataba na lang siya, pero hindi rin nalaki dahil gano'n lang ang ano niya eh. Gano'n yan eh. Nangambit na kanya katawan eh, gano'n lang. Kung sa pag-aaral nga, yung iba nga nakagraduate na ng mga yun ang nag-graduate mo? AMSAI? Animal Science. Tuloy-tuloy pa rin pag-aaral. Yung na-practice natin dili, tapos tuloy-tuloy na pag-aaral, tuloy-tuloy na improvement ng kinetics ng baka, tapos tuloy-tuloy ng tuklas ng pagkain na mas para mabilis lumaki. Sa ano kasi, sa biga sa inyo, asinda biga, ano lang sa kanila talaga. Ano yung yung sa kanila, yung pinapatuyo, tapos damo talagang kinakain. Kaya kung nakikita po natin kanina, sa pinicture natin baka, parang macho ang baka nila, macho, natural yon, parang yung tawag na ano yon, yung organic talaga yung pinapakain nila, damo. Pero kung malagyan mo yun ng page, nung bawat isa, 2 sako, lulobo yun. Lalaki yun. Kasi karamihan kasi sa probinsya, page sa pinapakain. Isa po yun sa kailangan nyong i-observe, kung gaano din karami yung pinapakain nyo sa hayop. Kasi kung sa mga breeding animals po, usually, lalo na sa mga babae, pag ang mga babae po sumobra ng taba, nahihirapan na po siya magbuntis. Para sa tao din naman po. Parang tao rin. Yung nahihirapan siya magbuntis. Kaya pag ang tao, pag sobrang taba na, wala na, matsura na, para rin hayop. Opo, ganun nga po. Yung asin. Pag may asin. Pero sa asin naman po kasi, ang purpose po talaga yan ay pagbibigay ng tamang dami ng minerals dun sa hayop mo. Kasi sa baka po, kung native yung baka mo, yung minerals na kailangan niyan, makukuha na niya sa lupa. Nasa lupa na yan, makukuha niya yan. Kaya makikita niyo po yung baka minsan nagdidila ng mga kalawang, nagdidila ng lupa, nagdidila ng ihi ng ibang baka. Kasi naghahanap sila ng minerals. Ngayon po, dahil nag-upgrade niya ng genetics natin, yung baka natin, tumataas yung mineral requirement na kailangan. So kaya tayo magpo-provide ng asin. Tinatawag lang siya na asin kasi majority ng mixture niya asin talaga. Pero nilalagyan po yan ng iba-ibang mga ingredients like monodicalcium phosphate, vitamin and mineral premix, para po yung mga vitamins at minerals na kailangan ng baka makukuha nila dun sa asin. Spray na siya. Hindi po, nakalapag lang po yun doon. Hindi, meron yung mga iba pong asin, nakaporma po siya ng cube. Yung po yung tinatawag na mineral blocks. Pero sa amin po kasi, asin lang talaga siya. Na mukha talaga siyang asin. Na yun na yun. Nakalagay lang sa pakainan kasi hayaan niyo po yung hayaan niyo po yung hayop na sabihin nila sa inyo kung ano yung kailangan nila. Pag naramdaman nilang kulang sila sa minerals, kung sana mang lalapit yan doon sa asin magdidila yan doon. Automatic yan, automatic po yan. Kaya ganun pala nung asin, malaki palang pakinabang sa baka. Opo. Ano po ba,
yung mga nutrients na kailangan ng baka. Paano nyo po mahihit yung nutrients na yon? Kasi ang mabibigay sa ng damo, limited lang yan. Limited lang yung minerals na mabibigay sa ng damo. Hindi lahat ng sustansya na kailangan ng baka nasa damo. Kaya nga yung iba, inaano nila na feeds. Kasi sa feeds, formulated talaga yan. May formula yan na lahat ng nutrisyon na kailangan ng baka mo, nandyan na. Pero sa damo kasi, hindi naman lahat eh. Di ba? Hindi naman lahat eh. So, ang ano mo dyan, may supplementation ka pa rin. Yung minerals na kailangan mo, na meron sa feeds na wala sa damo, paano mo babawiin? Ilagay mo sa asin. Pag nangailangan sila ng mineral, magdidila sila ng asin. Isa nagdadagdag din kami ng mga iron, ganun. Depende po dun sa pangangailangan din namin. Kunyari, mapapansin ko na yung baka parang ganyan, na matamlay, parang nag-anemic. Lagyan natin ng iron para mabawi niya yung kakulangan sa iron. Yung iron na na-inject yun, May iron po kami na ini-inject. Meron din po kaming iron na minsan hinahalo sa asin. Kaya pag-alaga ng baka, kailangan talaga ng proper kailangan malaman mo kung anong kailangan ng baka. Pero pag native lang kasi, yan lang yun sila sa damo. Wala sa rancho. Kaya mo lang alpas. Nagala lang sila. Kaya mo lang pag-alagala. Pero ang Brahman kasi nagdidiman talaga ng mga sustansya sa katawan. Lalo pag nag-upgrade kayo, lalo na po pag ang ginamit yung breed ay yung mga European breed, mga Beefmaster, yung mga ganyan. Yan po kasi talaga, yung mga breed na yan, ayan po talaga yung pangkarnihan na makikita nyo talaga sobrang laki ng katawan, sobrang kapal, ganun po, yun po yung mga tinatawag. Anong breed na yan? Beefmaster, mga ganun po. Beefmaster? Apo. May ano po yan, usually mga European breed na baka, ganyan po yung ano nila. So, yun talaga, makikita nyo po talaga yung ano nila. Pero mas demanding po sila sa pakain. Kasi pag hindi mo nabigay yung sapat na nutrition sa kanila, hindi mo ma-achieve yung talagang nakikita mo na. Akala mo drum. Akala mo drum yung kata. Bilog talaga. Yung iba, marami talagang pinapakain, no? May mineral block pa nga ako nakikita sa YouTube eh. Opo, meron po. In-order yan, di ba? Sa amin po, hindi na po kami nagmi-mineral block. Dahil nga po, ang gamit na po namin, yung asin na lang po namin na kami na po naghahalo. Ibig sabihin pala, kahit nakabuntong lang dyan ang asin, hindi mag-overfeed ang isang baka sa asin. Opo, kasi didilaan niya lang naman po yan eh. Didilaan niya lang yan. Tapos pag alam mo yung, okay, at the time na ma-feel niya okay yan. na sa kanya, alis na. Kasi misa pag sumubra naman sa asin, nagtatae. Kaya nga hindi kailangan i-force drink. Ay, hindi po. Hindi naman po. Hindi advisable. Hindi naman po ano yun. Yung pina-force drink po, kadalasan, usually pag yung baka ayaw uminom ng tubig, ayaw uminom ng gamot na oral, doon nyo lang po siya ipo-force drink. Pero yung force drinking po kasi madalas yan ginagawa sa mga lugar na nagbebenta ng baka na gusto nila magmukhang mataba yung baka nila. Kunyari, bibenta na nila yung baka. Bobombahan nila ng tubig yan para bumilog. Tumaas na yung timbang. Taas ang timbang, bibilog. Ganun yung nangyayari. Kaya yung mga iba nagtataka, pag bili nila ng baka, dito, ang taba, pagdating sa farm, dahil nakaihi na, payat na ulit. Ako ba naman saksakan ng tubig? Ganun na. Kaya dapat maingat din tayong bibili. Baka yung bilili natin sa isinta, yung bimili natin sa 60 mil, 20 mil ang nalabasan dahil pumayat na eh. Kaya nga dapat, pag bumili tayo, yung binili natin, 120 talaga darating sa inyo dahil hindi naman naglulos weight. Kasi wala nga may minom-inom, pero natural ang painom. Hindi siya force drink na tinatawag. Kaya ang force drink kasi para lang yan sa mga taong opportunista. Yung gusto malaki agad yung baka nila para mabinta nila ng mahal. Dinadaya na. Para, di ba po, parang yung sa karne din ng baboy na binibenta sa palengke na tinuturukan ng tubig para bumigat. Pero pag niluto mo, lumiliit. Kaya nagtataka yung iba, bakit itong baboy na pinirito ko, mabilis tumalsik, ang mantika na bili ko, pangit, pero sa baboy. May tubig. Yan lang din po yung ano sa baka. Pag binomba mo ng tubig yung baka, makikita mo kaya bibigat baka siya. naman, para sa inyo po, hindi na madali lalagaan ng baka.
Madali naman po alagaan ng baka. Hindi naman po talaga, ang baka po, hindi naman po talaga sila demanding sa oras. Basta simula sa pagkabata nila na alagaan nyo na sila ng maayos. Okay na po. I-ano nyo na lang. Kahit i-check upin nyo na lang sila from time to time. Titignan nyo, ano na ba nangyari. Lumalaki ba sila ng ayos. Yun lang po. Para makita nyo rin kung kunyari, nakita nyo, baka, ay, matamlay. Yung nangyayari dyan. Sige, bigyan natin ng vitamins. Baga Muslim payat. Yung baka ko doon na bagong panganak payat eh. Ano bang dapat gawin? Payat siya, bagong panganak, pumayat. Yung inahin po ba? Oo. Yung inahin pumayat. Nadiwang na ba? Ang usually naman po sa inahin na nanganak, tapos biglang bumagsak yung katawan, ang gawin nyo po, pagpahingahin nyo muna siya, huwag nyo muna siyang ipabreed, bigyan nyo lang siya ng tamang pakain, bigyan nyo ng mga vitamin ADE, ADE po, performance enhancer, tapos tignan nyo po kung meron siyang sapat na calcium sa katawan. Kasi syempre, pag nanganak yan, ang susunod na gagawin yan, magpapasuso. Kailangan niya ng calcium. So, yun po. I-observe nyo lang po muna kung basta po ibigay nyo po lahat ng kailangan niya sa pagkain, bigyan nyo siya ng vitamins, bigyan nyo siya ng kung kailangan niya ng calcium, bigyan nyo siya ng calcium. Tapos tignan nyo po, pagka nakabawi, makakabawi po yan sa katawan, sigurado yan. Edi okay na, pwede mo na siya ibigay. Yung mga Benamil, in-injection na nila, ano yan? Ang Belamil naman po kasi ay Bilamel? vitamins na po yun. Pampabiskad din ang katawan niya. Ang Belamil po ata ay hindi po kasi ako gumagamit no, kaya hindi ko talaga alam kung ano siya, pero Para may hala naman sa kambing yun. B-complex po ata yun. Vitamin B-complex. Yun lang yun. Para tumakak kumain. Usually Sa kambing lang ginagamit yun? sa ang Belamil po kasi ang B-complex, ang ano ng B-complex ay sa dugo. Dugo, no? Sa dugo, sa daloy ng dugo, sa mga ugat. Yan, kadalasan po yan yung target niya. So, hindi po ako masyadong gumagamit niya sa baka. Sa akin po, iron lang, tsaka ADE. Okay na po ako doon. Daming handa dito kay Boss Ado, Thanksgiving. Oh, nandito si Boss oh. Dalawang baboy, dalawang baka. Labing dalawang baboy, labing dalawang baka. So si Boss Ado, lalo bubog yun. Yan. Pamasyal tayo dito sa kay Boss Ado, yung ating boss dati. Ngayon, big boss na ito eh.